And our topic for today, as the Lord blesses us, why we can thank God when in pain. Bakit maaaring pasalamatan ng Diyos kung may pagdurusa at may sakit na nararanasan? Heavenly Father, O God of our fathers, God of Abraham, God of Moses, God of Isaac, our Lord, we thank you for enabling us to be here today. Not everybody could worship you freely. Not everybody could be free to worship. We thank you for the freedom that you allow us to enjoy. And we thank you for this very particular moment when we can be free from concerns, from worries, from duties, from sin, from temptation, so we can be here to worship you. That is your victory, O God. We thank you. Salamat po. Sa kabila ng aming kalagayan, kami pinapayagan niyo, binibigyan niyo ng kakayahang sumamba. Sa sandaling ito, nais namin itaas ang iyong pangalan. May we hear no other voice but your voice, O God. Cleanse our heart. Purify our motives for being here and for doing what we do, so that we may please you, Father, with a clean heart. Turuan niyo po kami, Panginoon, na isuko sa inyo ang aming mga layunin, ang lahat ng aming iniisip. And if there's any motive that is less than pure, Father, we surrender that to you and ask you, let your Spirit purify us, cleanse us, make us whole, and make this worship an event where we can meet with you. Father, let your words become our food. Mga salita niyong nais namin maging lakas, kalakasan ng aming pamumuhay. Narito po inyong lingkod, gamitin yung tungtungan ng inyong paa. Channel of your word. But we want you, Father, to be our speaker. Let your truth prevail. Let your truth be declared, and let your truth set us free. In Jesus' mighty name, we reject and rebuke all work and presence of evil. And we welcome you, Holy Spirit, into our needs. Work mightily. Let the will of the Father be done. Father, sit on your throne of power and glory. Preside over this activity. We are the sheep of your pasture. Speak to your people. In Jesus' name we ask. Why we can thank God when in pain. We can thank God when in pain because, one, God knows about pain. God knows pain. Isa po yung malaking comfort. Kapag tayo nagdurusa, may paghihirap, maaalala natin na kilala at alam ng Diyos kung paano magdusa. Alam niya ang ibig sabihin ng masaktan, mahirapan. Genesis chapter 6 verse 6. The Lord was grieved that He made man on earth, and His heart was filled with pain. So because of the disobedience of men and the evil that men were doing, the heart of God was filled with pain. Hindi lang tayong tao ang marunong masaktan at magdamdam at mahirapan at magdusa, ang Diyos man. And He made us in His image. Isaiah 53 verse 3, He was despised and rejected by men, referring to the Lord Jesus Christ, a man of sorrows and familiar with suffering. God knows, therefore God understands. God understands, therefore God can care. Therefore, God cares. Isang malaki po ito na pinagmumula ng ating kapayapaan, maging ng kasalamat man, maging sa oras ng mga hirap, na ang Diyos na nasa langit, alam niya ang ibig sabihin ng maghirap. Alam niya ang masaktan. At kung gayon, hindi mahirap para sa Kanya, na tayo maunawaan at tulungan. Another reason why we can thank God when in pain is because God can comfort. God can heal those in pain. Matthew 4:24. When God became a man, what do we see Him do? News about Him spread all over Syria, and people brought to Him all who were ill with various diseases, those suffering severe pain, the demon-possessed, those having seizures, and the paralyzed. And what did the Lord do? And He healed them. Pinagaling niya ang mga may sakit na dinala sa Kanya. May iba't ibang paraan po ang Panginoong Diyos. Kung minsan hindi niya tayo pinagagaling sa paraang gusto natin, sa schedule natin, sa specification natin, pero ang alam natin ang Diyos, overall and in all, He wants as well. Gusto niya yung atin pong ikabubuti. So ask for healing anyway. May pinagagaling ang Diyos. Meron naman sa Kanyang lalong malalim at mataas na kaalaman ay hindi niya pinapagaling. May kinukuha siya.
ipagpaubaya natin sa Kanya. At dahil hindi naman natin alam ang lahat ng takbo ng iniisip ng Diyos, pray anyway. Pray for healing. Ano bang nawala sa inyo? Kung sinagot man tayo ni Lord ng no or wait or later, pero mabuting ipinapanalangin at umaasa at nananampalataya. Subalit ang ating panalangin po hindi utos na nagagalit tayo pag hindi sinunod. Yan ay request. Yan ay panalangin. Kaya dapat pag nag-request tayo, nanalangin tayo, handa tayong tanggapin kung ano yung sagot. At walang sama ng loob dahil tayo'y humihingi lang naman at wala naman tayong patago sa Diyos. Hindi dapat na dinedemand ng walang patago na pag humihingi siya, may inilalabas yung hinihingan. But God is infinitely merciful. Napakahalaga po nating matanto na ang Panginoon ay mapagmahal. At sa ating mga hirap, nauunawaan niya tayo. Why else can we thank God when in pain? Because pain can bring spiritual joy. Pain can bring spiritual joy if brought about by godliness. Halimbawa, may pagdurusa po tayo na dahil sa kabanalan, dahil sa kabutihan, dahil sa pagiging makadiyos, nahihirapan man tumisan ang ating katawan, tumisan napapagod tayo, nasasaktan din ang ating damdamin, pero sa kaibuturan ng ating puso, merong malalim na kaligayahan. There is this deep joy in the deepest recesses of our heart when we suffer for being good. When we suffer on the side of God. When we suffer for our testimony. When we suffer because we obey God. Yun po, masakit man sa labas, nagbibigay naman ng malalim na ligaya. Joy. 1 Peter 2:20-21. But how is it to your credit if you receive a beating for doing wrong and endure it? But if you suffer for doing good and you endure it, this is commendable before God. To this you were called, because Christ suffered for you, leaving you an example that you should follow in His steps. So pagka daw po ang pagdurusa ay dahil sa ating pagiging makadiyos, commendable yan. Isang bagay na kahanga-hanga, isang bagay na maipagmamapuri sa pangalan ng Panginoong Diyos. Sabi, kung kayo mapagtiis, tinitiis ninyo ang parusa dahil gumawa kayo ng mali, anong point nun? Walang credit yon. Dapat lang kayo magtiis dahil gumawa kayo ng mali. Wala kayong nahihita na nagtitiis kayo dahil gumawa kayo ng mali. Pero sabi, yung gumawa ng tama, tapos naghirap pa, napahirapan pa, yung pagtitiis na yon ang kamanghamang at kahanga-hanga. At yun ang magandang pagtitiis. Dahil nagtitiis ka, gumawa ka na nga ng mabuti, nagtiis ka pa. Sasabihin iba, ginawa ko na nga ng mabuti. Ako pang napasama. Mabuti na yun, kaysa talagang gumawa kayo ng masama, kaya kayo napasama. Sabi yun walang value yon. But if you suffer on the side of God, it is commendable. Pain is even commendable if because of godliness. 1 Peter 2:19. For it is commendable if a man bears up under the pain of unjust suffering, because he is conscious of God. In other words, when our consciousness of God, when our faith, when our belief in God brings us into situations that make us suffer, it is commendable. Hindi naman siguro natin hinahanap, wala naman sigurong taong may gusto niya, no matter how righteous you are, na naghahanap ka talaga ng sakit ng katawan, naghahanap ka talaga na ikaw ay ma-rebuke, naghahanap ka talaga na ikaw ay etyapuera sa iyong mga kaibigan dahil Christian ka, naghahanap ka talaga na mapintasan dahil ikay naninindigan sa pananampalataya. Hindi naman siguro natin hinahanap yun. Pero kung dumadating, dahil sa ating pagiging makadiyos, di dumating at salamat. Yun pong mga disciples nun nabugbog sila dahil sila ay mga tagasunod ni Jesus. You know what they did? They went home thanking God because they were counted worthy to suffer for Christ. Because all around us, especially during the times of the Lord, so many people were suffering. Only few people were enjoying life. Everybody else was slave. Everybody else was laboring so hard and getting so little from the system. Bagay, parang ngayon din sa ating bayan. There's a lot of suffering. Kaya nakikita po ng mga believers na, yun naman mga unbeliever, nagsasuffer din Yung gumagawa ng masama, nagsasuffer din. Yung gumagawa ng mali, nagsasuffer din. So ngayon ako'y gumawa ng tama, nagsuffer ako, di kakaibang suffering ito. This is suffering on the side of God because Jesus Himself suffered. Wala naman taong hindi nagsasuffer Panapanahon, lugar-lugar, kani-kanyang hila tayo ng mga krus, pero lahat ay may suffering. Ngayon, kung ang suffering nyo dahil kayo mabuti, hindi ipinagluluksa yun.
Yung gumawa ako ng mabuti, nagsuffer ako, hindi pinagsisisihan yun. Kasi nasa panig tayo ng Diyos. At alam natin kung ano naghihintay sa atin, na kinabukasan, ano gantimpala naghihintay, doon sa nagdurusa dahil sila'y makadiyos. Like si Job. Kaya naman nagdusa yung tao, hindi naman dahil masama, kundi dahil mabuti. At dahil mabuti, pinanggigilan ni Satan. At bagamat, sa hiwaga ng pag-iisip ng Diyos ay pinayagan niya, na dumanas ng kutakot-takot na pagdurusa si Job, alam din natin yung ending ng storya, nahango din siya sa hirap, at ibinalik ang lahat ng kanyang ginhawa, dinoble pa. Kaya pag dumarating po tayo sa mga oras ng pagdurusa, meron tayong dapat banggitin paulit-ulit. This too will pass. Lilipas din. Walang hindi lumilipas. Lilipas din. Ang mahalaga, habang naroon yung pagdurusa, hindi natin itakwil ang Diyos. Huwag tayong tumalikod para lang lumuwag-luwag ang ating kalagayan. Dahil mas masikip ang ating susuotan pag sa Diyos tayo tumalikod. We know the ending of the story. We just have to go through the plot, but you know how it will end. That God is victorious. That those who are on His side will be comforted by Him. May mga pagdurusa po sa paggawa ng mabuti Sapagkat napakaraming tao sa mundo ay liko ang isip, pag ikaw ang tuwid, parang ikaw yung nakabalagbag at ikaw ang mali. Kaya magdurusa ka. Sometimes, you look for spiritual growth. Naghahanap ka ng growth dito, naghahanap ka ng growth doon, may pipigil sa'yo. Hindi mo malaman kung mahal ka ba nila o gusto ka lang nilang laging nasa tabi nila. O huwag kang manonood ng ganong TV program, huwag kang makikinig sa ganyang radio, huwag kang pupunta sa ganong church, huwag kang dadalaw dito. Gusto ka ikulong, gusto kang solohin. So, mahal mo ba ako? Kung mahal mo ako, ba't di mo ko bayaang mag-grow? Yung grow na G-R-O-W, hindi yung G-R-O. Yung grow. Gusto ko mag-grow. Di ba ang magulang man, kung pwede mo na ilagay sa bulsa ang iyong anak at ikadena dyan para lagi mo nalang nakikita, payapa ang loob mo, pero dahil mahal mo, pinapayagan mong lumipad. May mga risk. Pinapayagan mo minsan mag-aral sa malayo, magtrabaho doon, para lumaki ang pagwis at lumaki ang daigdig niya. Dahil mahal mo. Pero yung sosolohin mo lang, kinukulong mo na yon. Baka sarili mo na lang mahal mo, o gusto mo, pamparami na lang siya dyan. Even in spirituality, it can happen, brothers and sisters. Sometimes you are part of a local church, you are part of a Christian organization. Ayaw ka nila naman lamang na ma-feed sa iba. So, hindi na lang ikaw ang gusto nila na siguro na lumago, kundi yung church nila lumago, pampalago ka kasi pamparami ka doon, so kakadenahan ka, tataliin ka, habulabulin ka, hagin sa kalambat. Kasi pamparami ka siguro sa ego ng leader, ang dami niyang follower. Kung mahal ka ba, hindi nag-gogro ka doon, di sige. Kung nandito ka Miyerkules, nandito ka Huwebes, mabuti nga, para ka lumago. Yan napakahirap kuminsan isipin if people, even church people, are making the kingdom of God or their own kingdom. But if you want people to grow, you set them free. Ang lahat ng tao ay parang halaman. May lugar na hiyang sa'yo at may hindi. Kuminsan hiyang ka doon, pero nung lumago-lago ka na, hindi ka nahiyang. Kailangan mo na ng more space, ilalabas ka na. Kaya may mga halaman nasa nursery, pero hindi pwedeng nasa nursery ka forever, ilalabas ka. May halaman na kailangan nakatanim ka sa tuyong-tuyong buhangin, lalo kung cactus ka. Meron naman kailangan basang-basa kung water plant ka o hyacinth ka. Iba-ibang lugar. Ang tao man ganun. And even in spirituality, meron din po talagang hiyang-hiyang. And the ultimate goal of the church and church people and church leaders is the spiritual growth of the people. Whether or not that growth happens under them in their yard or elsewhere. What is important is that for people to grow, to glorify God, so that they can realize their fullest potentials in the Lord. Pero kumisan, maging spiritual work ay parang chess game. And the people are treated like pawns in a cruel chess game of the leaders ng paglalaban-labanan. Sabi ni Lord kay Peter, "Do you love me?" Tinanong siya 3 times. At nung sinagot siya ni Lord, "Yes, Lord, I love you." Ang laging sagot ni Lord, "Feed my flock." But the point is, if I cannot feed you well, I will allow others to feed you also. Alam nga namang basta ako na lang mag-feed sa'yo, kahit undernourished ka na, kahit kulang na, basta ako. Importante, we set people free. Lalong-lalo sa growth. Kumisan din po, nangyayari sa mga magulang yan. Dentista ka, pagpipilitan mo anak mo maging dentista, kahit na talagang hindi siya makapag-compute ng chemical formula. Kailangan ako masunod, kailangan dito ka, ganon. True love sets free. That's why God set us free. Binigyan tayo ng Panginoon Diyos ng free will.
Pwede naman niya tayong diktahan. Diktahan si Adan at si Eva. Hindi pwedeng kainin ng forbidden fruit. O automatic, sasara ang tanga mo pag kumagat ka niyan, hindi mo malulunok. Or, wala na lang forbidden fruit. Pero alam niyo ba mangyayari kung walang forbidden fruit? Eh di walang option. Kung walang option, walang freedom. Kung walang freedom, ang tao, hindi tao, robot. So sabi nga nung nakita kong poster a long time ago, if you love something, set it free. If it comes back, it is yours. If it doesn't come back, it was never yours. Nandyan lang kasi itinali mo eh. Pero nung nakawala, di ka na binalikan. So kahit nung nandyan yan, nandyan lang kasi nakatali. We should set free. And very especially, we should set the spirit free. Because the spirit is meant to grow. So sometimes, you look for godliness and you suffer for it. Yun yung sinasabing commendable suffering. You look for spiritual growth and you suffer for it. Kung minsan nga sa church, you look for responsibilities, nagdusa ka palalo. Nung ka lang walang pakialam na member, dumating at umalis, tahimik ang buhay mo. Nung nagkakaroon ka ng responsibility, kung minsan nagkakaroon ng mga challenges, mga problema. But these are sufferings because you're doing the right thing. Hindi dapat yung pagsisihan, and dapat ipagpatuloy. Why can we thank God for suffering? Because God is with us in our suffering. Nung pinayagan niya si Shadrach, Meshach, and Abednego na pumunta doon sa pugon ng apoy because they did not worship the golden image, what did the Lord do? The Lord Himself went down into the oven with them. Kaya sabi ni King Nebuchadnezzar, hindi ba sa pakiwari ko 3 ang inilagay natin doon sa pugon? Opo. Eh bakit 4 ang nakikita ko? Nagtaka siya dahil nakita niya. At yung isa mukhang anak ng Diyos. Alam niya ang itsura, kakaiba. Pawalan sila, pawalan. Naalaman din nila na, sinamahan ng Diyos doon sa apoy. So, kahit naglalagablab yung oven na yon, at nasa labas si King Nebuchadnezzar and everybody else, the inside part of that oven was the safest place on earth. Because God was there. When God allows you to suffer because you obey Him, He goes there and suffers with you, and it's only a matter of time that He will take you out of your suffering. So sa atin pong mga ginagawang pagsisikap sa paglilingkod sa Diyos, huwag kayong susuko. Kumbaga sa karera, ang haba-haba na ng tinakbo nyo, ayun na lang yung finish line, susuko pa kayo dito. Nag-aaral ka, 300 units ang kailangan para ka gumraduate, 299 na lang, hindi mo pa tinuloy. Kahit paano sabihin mo, hindi mo pa rin natapos. Kaya sa paggawa natin ng mabuti, huwag kayong susuko. Kasi kung ito parang sukong-suko na kayo, ayun na lang pala, abot kamay na lang yung wakas at yung gantimpala nun. Hindi pinagsisisihan kailanman ang kabutihan. At ang paggawa ng mabuti. Pain can bring spiritual joy if, despite the pain, the sufferer remains godly and faithful to God. Yan ang source of joy. Job 6:10. Then I will still have this consolation, sabi ni Job, kahit nabalot na ng sugat ang buo niyang katawan, nagdusat siya, namatay ang mga anak, naghirap. My joy in unrelenting pain, that I had not denied the word of the Holy One. Sabi niya, sa kabila ng pagdurusa ko, sa katin ng aking mga sugat, sa hirap ng kalooban ko at pagnanag nitong asawa ko, at sa pagluluksa ko sa ikinamatay ng aking mga anak, at paghihirap ko dahil nawala ang aking kabuhayan, isa lang, sabi ganon, ang aking malalim na kaligayahan, di ko tinalikuran ng salita ng Diyos, kahit ako'y naghirap. Yan po'y maaaring ipagsaya. Kasi we can lose everything, but it's impossible for you to lose God. And if you have God, then you have everything. Because God plus you will be the majority. Kaya dapat nakikita po natin yung dimension na ganyan. Why else can we thank God when in pain? Because pain can lead to restoration through repentance if the pain was brought about by sin. Masarap na may sakit kung yung sakit na nadarama ay nagiging paalala na nagkakasala kasi tayo. Ang nangyayari tuloy dahil sa sakit, tinitigilan mo ang kasalanan. Kung minsan hindi naman dahil sa kasalanan, kaya tinitigilan yung kasalanan kundi dahil dun sa sakit. So kung hindi po tayo titigil sa paggawa ng masama dahil masama yon, at least mapuwersa tayong tumigil dahil masakit yon. Ano ang nangyayari sa mga taong manhid at walang pakiramdam, nasusugatan na hindi pa alam, nai-infect na hindi pa alam, lumalala ang sugat. Sa palagay niyo ba, binigyan tayo ni Lord ng nerve
na nasasaktan para tayo parusahan o para i-protect ang ating life? Our capacity to feel pain is given by God so that we will know right away if something is wrong. Kung hindi kayo napapaso, nakahawak na pala kayo sa planchang pagkainit-init, naluto na kayo, natunaw na, hindi nyo pa alam, mabuti ba yun? Kaya may pain agad. Ang iwas mo agad ay napakabilis kasi masakit. Kung hindi kayo nakakaramdam na natutusok na pa kayo ng pako, natapakan nyo lahat ng tinik, pumasok na lahat ng mikrobyo sa paan nyo, wala pa kayong alam, di nabulok tayo. Kaya may pain. Kaya yung painkiller hindi laging ginagamit. Kasi kung minsan, hindi mo nararamdaman yung pain, hindi mo alam na may problema pala. That's why it is important. Kung nakakaramdam po tayo ng sakit, na nasasaktan ang ating loob, ang ating puso, whatever, ang unang ginagawa mo, nag-iisip-isip ka, Lord, saan po ba ako nagkamali? Kakanta ka ng saan? Saan ako nagkamali? Kakanta ni Pili Moreno. At kung sino-sino pa. Hindi yung pagka nasaktan ka agad, pinipilit mong iba ang may kasalanan, iba ang may kasalanan. The first thing you do is to go to God and say, Lord, saan po ako nagkamali? Yun naman, kung hindi nyo alam kung saan kayo nagkamali, kadalasan naman, alam natin, nagmamaang-maangan lang tayo Kaya lang napupuwersa tayo harapin yung katotohanan dahil may sakit. Kung walang sakit yon, magmamaang-maangan pa rin tayo. Kaya napakainam yung merong pain. Blessing yon. Lalo sa nagkakamali. Halimbawa, gumagawa tayo ng kasalanan, tapos hindi ba lang tayo napaparusahan, lahat ay maganda, masaya, hindi nyo titigilan yon. Kaya yan ang built-in protection natin. Jeremiah 15:18-19. Why is my pain unending and my wound grievous and incurable? Will you be like a deceptive brook, like a spring that fails? Therefore, this is what the Lord says. If you repent, I will restore you. So, kaya pala binigyan ng pain para mag-isip-isip mag-repent. Job 5:17-18. Blessed is the man whom God corrects. So do not despise the discipline of the Almighty. For He wounds, but He also binds up. He endures, but His hands also heal. Pinagpala daw yung taong itinutuwid. Alam niyo po yung baloktot, pag itinutuwid, nasasaktan, natural, dahil baloktot ka hindi masakit maituwid. Kung tuwid ka na, itinutuwid ka, hindi ka na masasaktan dahil tuwid ka na Pero pag baloktot, masakit. Pero yun daw po ang mabuti at yun ay isang uri ng pagpapala. Huwag magalit, huwag magtampo pag dinidisiplina. Sapagkat ang Diyos, kahit ka binibigyan ng sugat, pagagalingin ka rin. Kailangan lang matutunan mo yung lesson. Isang sugat, natutunan po natin ang lesson, di gagaling ka na. Dalawang sugat na, hindi mo pa pinapansin. 3, 4, natagtad ka na ng sugat. Nagmamaang-maangang ka pa, talagang hindi ka gagaling. Pero ang sugat, pinapayagan ng Diyos para kumirot. Para habang kumikirot, mag-isip-isip tayo. Kaya pag may nararamdaman mga kirot sa buhay, huwag sisihin ang pituitary gland. Huwag sisihin ang Jupiter and Mars na naglinyahan. Huwag sisihin ang kung sino-sino. Tingnan ang sarili. Siguro 99% ng mga problema natin are self-made. Kaya pag yung self inayos na, in-align with God, umaayos din ang lahat. Mayroon pong pang-5 na napakaganda at napakalalim na dahilan. Kaya pwedeng ipagpasalamat yung pain in our life. Pain can be your meeting point with God. That God is close to those who suffer. God is close to those who are in pain. Ano nga ang sabi? Because He is a man of sorrow. Meron pa bang nakaramdam na maging mapag-isa kaysa kay Lord? Sa kabila ng pinakain, tinulungan, pinagaling, nung ipinako, mag-isa na lang siya. May 2 kasama, nangangantsaw pa. Kakarampot na tao yung nandun, nangangantsaw pa. Meron pa bang pwede mag-isa? Kung nagdadramang bukid ka kayo, nag-iisa ako, kawawa naman ako. Isip-isipin nyo nga yan, di pa kayo napapako sa cross mag-isa. Mga ibang tao kasi sobrang magdrama, wala akong kakampi, kawawa naman ako. Isipin nyo ang Panginoon, talaga mag-isang nagpasa ng cross, ang kasalanan nating lahat. Mag-isa siyang ipinako. And yet, nung ipinapako siya, inilulubog yung 6-inch nails into his skin, flesh, bones, tendons, and everything. He was praying. And he was not even praying for himself. He was praying
for his tormentors. Tapos, konting na pag-isa ka lang, nagdadramang bukid ka na dyan agad. Pag tinitingnan niyo po yung suffering ni Lord, biglang gumagaan ang pakiramdam natin. Dahil siya ngang walang kasalanan, nag-suffer, tayo pa ba na most of the time, dapat lang talaga naman mag-suffer. Bagay lang. Kaya tayo nakakapagpasalamat. But pain can be a meeting point with God. Malapit ang puso ng Diyos sa mga nasasaktan, sa mga nahihirapan, sa mga kawawa. Job 36 verse 15. But those who suffer, He delivers in their suffering. He speaks to them in their affliction. Sabi nga nila, loneliness remembers what happiness forgets. And I tell you, many times, pain remembers what comfort forgets. Ang pusong nasasaktan, ang pusong nahihirapan, kung tama lang ang magiging attitude, marami siyang mga dapat maalalang naaalala, na di sana maaalala kung wala siyang nararamdamang hapdi. Kaya nagiging paalala po at nagiging blessing. God is close to those who are in pain, and God is with those who suffer. Matthew 25:40, nung binibigyan niya ng gantimpala, yung mga gumawa daw ng mabuti sa kanya, the king will reply, I tell you the truth, whatever you did for one of the least of these brothers of mine, you did for me. Binigyan niya ng gantimpala yung mga tao. Sabi niya, I was in prison, you visited me. I was sick, you visited me. I was hungry, you fed me. I was naked, you clothed me. Sabi ng mga tao, kailan naman ho namin nakita yun? Parang hindi. Nung ginawa niyo yun, sa lahat ng kawawa, nahihirapan at mahihina, sa akin yung ginawa. So, na kaninong panig ang Panginoon? Nasa panig ng mga mahihina, ng mga kawawa, ng mga nagdurusa. Kasama siya. Kaya nararamdaman niya yung kabutihang ginagawa ng tao doon sa mga naghihirap kasi ramdam niya yung hirap. At kung ginawa sa taong nahihirapan, para na rin ginawa sa kanya. Kaya siya ang nagsusukli at siya ang nagbibigay ng gantimpala. Sabi niya, whatever you did to the least of these, those who are minimalized, marginalized, those who are suffering, those who are helpless, you did it to me because my heart beats for such people. Ito po ang comfort natin pag meron tayong pain, alam yun ng Panginoon. Kaya nga ang Panginoong Diyos, nagkatawang tao, walang uri ng pain, ng hapdi, ng kirot, na di niya alam kasi dinaanan niya. Be it psychological sorrow, be it physical pain, lahat naranasan niya. And because God knows, and because God is on the side of those who suffer, you can appeal to God through your pain. You can appeal to God because of your pain. Dala-dala niyo sa Panginoon isang broken heart, the Lord will not persist. Dala-dala niyo isang sugatang puso, isang damdamin na hirap, the Lord will not turn His back on you dahil yan ang malapit sa kanyang kalooban. Kaya yan po ang isa sa mga comfort na dapat nating laging panghawakan, huwag kakalimutan kahit kailan. Di kayo nag-iisa kailanman sa inyong mga pagdurusa sapagkat sinasamahan tayo ng Diyos. Kailangan lang gawin, magsiyasat ng sarili, kung mayroong dapat itama, itama. At kung wala namang maling dapat itama, lalong magpasalamat. Kasi baka nagdurusa kayo dahil sa inyong kabanalan, lalo naman na alam ng Diyos yun. Dahil ginawa na rin niya yun, nagdusa siya dahil sa kanyang kabanalan. Ano man ang hirap, ano man ang sakit na pwede nating daanan, kung titingnan niya yung lupa na dinadaanan niya o may mga bakas ni Jesus, na daanan na niya. At sa lahat ng daan na dinaanan na niya, nag-iwan na siya dito ng blessing, nag-iwan doon ng blessing, nag-iwan doon. Along the way, you only have to find the provision that Jesus Himself has left behind for you. Dahil sumusunod tayo sa kanyang mga yapak. Kung nagdaan siya sa mga matinik, dumadaan tayo, alam niya ang ibig sabihin nun. Hindi naman tayo pinadadaan ni Jesus sa mga daang di pa niya dinaan at nauna na siyang dumaan. Nauna na siya. Kaya alam niya. Brothers and sisters, for any pain, appeal to God because of your pain. Nagkakaroon kayo ng dahilan para kumatok sa kanyang pinto. At yun naman ang kumakatok sa kanya na may dalang pusong sugatan, di niya tatanggihan. Sabi niya, whom the Father sends to me, I will in no way cast out. Why do people continue to be in pain? Sometimes because they don't want to be healed. Or they want to be healed but they don't want to be corrected. Gusto lang nila yung benefit ng healing. Ayaw nila yung process of healing. Tulad ng mga ilang pasyente sa ospital, matitigas ang ulo. Paggaling. Kung paano natin pinapayagan yung manggagamot na kumilos sa ating buhay.
My dear brothers and sisters, your pain can open doors into God's blessings. But probably your laughter, your comfort, your happiness cannot open. Your pain can open that door. Because God is close to those who are in pain. Pain can be a blessing because it can be man's meeting point with God. It can also be God's meeting point with man. Kasi kung hindi naman tayo nagdurusa, wala tayong space sa Diyos eh. Pag masaya ka, ang space mo, inuubos ng mga kaibigan mo, ng mga pagsasaya mo, ng mga tagumpay mo. Walang lugar kuminsan ng Diyos. Kaya na kailangan pa na anurin tayo dun sa lugar na mahirap, masakit, na nababawasan yung mga kaibigan mo, nababawasan yung mga saya mo, tsaka lang nagkakaroon ng puwang ang Diyos. Kaya pag kayo ng katotohanan sa ating buhay, salamat pa rin at nadala ko dito sa mahirap na kalagayan, napilitan akong lagyan ng puwang ang Diyos. Kasi totoo naman yan eh, kung masaya kayo at may lusog, marami kayong kasama, subukan nyo magkasakit. Dadalawin ka ng 10 minutes, 15, mabuti kung nadalaw ka pa. Madalas isa ka dong nakatiwangwang. Hayun, maaalala mong Diyos. Kaya nagiging blessing. Kaya mayroong mga may sakit at sabihin, Lord, thank you. Kung hindi pa ako naratay dito, hindi ako makapagdasal ng mahaba. Hindi pa ako naratay dito, hindi ako nalapit sa inyo. Ayaw naman nating maratay para lang malapit sa Diyos. Kaya dapat, sa lusog, sa saya, sa ginawa, bigyan na ng puwang ang Diyos. Para hindi na tayo kailangan maobliga pa na hawiin ang lahat ng laman ng buhay natin para magkaroon siya ng lugar. Tayo na pong mauna, mag-volunteer. Pain, if coming from godliness, can bring spiritual joy. And if it's coming from sinful living, can lead to repentance, therefore restoration. Habang ito pong pain ay blessing, siyempre, double blessing naman kung walang pain. At pwede rin hingin yon. We may request God for freedom from pain. Diba, takot na takot kayong masaktan. Hindi naman imposibleng humingi sa Diyos at hindi naman bawal. Sa 1 Chronicles chapter 4 verse 10, Jabez cried out to the God of Israel, "Oh, that you would bless me and enlarge my territory. Let your hand be with me and keep me from harm, so that I will be free from pain." And God granted his request. Hindi naman masamang humingi nun eh. Lord, i-accept ka naman po ako sa pain. Hingin. Kaya lang ko sagot ni Lord, magtigil ka. Ito ang pain. Thank you, Lord, pa rin. Pwedeng hingin. Lalo't nabubuhay ka na may puwang na yung Diyos agad. O bakit ka pa mahihirapan? May puwang Ngayon, nahihirapan ka dahil nandun yung Diyos, righteous suffering yun. Alam niyong blessing lalo ang ending. God became human to share in our humanity and to share in our pain so He can save us. This is one of the reasons why God left heaven and lived among us. Hebrews 2, verses 14 to 18. Since the children have flesh and blood, He too shared in their humanity, so that by His death He might destroy him who holds the power of death, that is the devil, and free those who all their lives were held in slavery by their fear of death. For surely it is not angel he helped, but Abraham's descendants. For this reason, he, meaning the Lord, had to be made like his brothers in every way, in order that he might become a merciful and faithful high priest in service to God, and that he might make atonement for the sins of the people. Because he himself suffered when he was tempted, he is able to help those who are being tempted. In so many words, ang Panginoong Diyos nagkatawang tao sa katauhan ng ating Panginoong Yesus para damayan tayo, samahan at iahon sa pusali na kinasadlakan nating lahat. Yun ang ating assurance of God's goodwill, that He Himself took our side. Let's not forget, God's salvation also can protect from pain. That it is God's salvation that we would like to depend on if we like protection from pain. Psalm 69:29. I am in pain and distress. May your salvation, O God, protect me. Church, are you in pain? Were you in pain? Will you be in pain? One thing is sure. God is there for us. Karamay
Just a prayer away. Let's bow before the Lord. Dear Lord, touch everyone. Holy Spirit, we ask you, touch us. Work in us. We open our hearts to you, Holy Spirit. Give us personal applications of this message. And even now, Father, may you heal those who are in pain. Be physical, spiritual, emotional, mental. While heads are bowed, I like to pray for people who are in pain. You have pain in your heart, you have pain in your body, and you want the Lord to touch you. I want you to stand where you are because I'm going to pray for you. And we're going to pray together. Praise God. Who else would say, Lord, I'm in pain. I need you. I need your touch. I need your help. Maaring ang naramdam ko ay physical o emotional o spiritual. Kahit ano yun, kayo lamang ang lunas. Mga kapatid, sa ating pagtayo, sa paghahanap natin ng kagalingan ng kaginawahan sa Panginoon, magsiyasat muna tayo ng ating mga puso. Kung meron tayong dapat ituwid, hihingi ng tawad sa Diyos, o merong pagpapasya na dapat gawin ngayon para ituwid ang mga darating na mga araw, be alone with God. God is asking for your heart. God is asking for righteousness. And if there's sin, God likes the blood of His Son Jesus to wash our heart. But you have to volunteer and say, Lord, this is my heart. Wash my heart with the blood of Jesus. Make me clean. Kung meron po tayong dapat hihingi ng tawad, hihingi niyo ng tawad. Di ko kayang gawin para sa inyo. You have to do it yourself. Be alone with the Lord for a while. Sa mga wala namang maisip na kamalian pero nagdurusa pa rin at may nararamdaman, maaari yan ay dahilan ng inyong kabutihan. Ipagpasalamat sa Diyos. That you will have the privilege to suffer with Christ. Just be alone with the Lord. God is here. God is listening to your prayers. Kayo aming Diyos na nagmamahal sa amin, lumikha sa amin, at patuloy na nagbibigay sa amin ng ikabubuhay. Di na namin kayo kailangan pang udyo kang maging mabuti kasi talagang mabuti na kayo. Kung merong dumarating sa amin mga paghihirap, alam namin, Panginoon, kayo pong unang nasasaktan sapagkat mahal niyo kami tulad na isang magulang at higit pa ron. Subalit kung dahil sa inyong labis na karunungan ay pinapayagan niyong mangyari ito, surely merong dahilan. Ipakita niyo po sa amin ngayon. Kung di pa namin lubos na nakikita. Buksan niyo po ang aming mata at makita namin kung ano ang maaaring participation namin kung ba't nagkakaroon kami ng mga pain and sorrow. Humihingi kami, Panginoon, ng paglilinaw ng aming isip. Bigyan niyo po kami ng kaliwanagan. At sa panalangin ng bawat isa sa paghingi ng tawad, Panginoon, igawad niyo nga ang pagpapatawad na noong pa may ipinangako niyo sa lahat ng humihingi nito. Wala kaming maisusukli, wala kaming maipapalit, wala kaming maibabayad sa hinihingi namin, Panginoon. Habag lang niyo at pag-ibig ang aming kinakatok. There is nothing in us that we can give back to you, but you are our God, you are our Savior, you are our Creator, kayo ang magulang namin, kaya malakas ang loob namin humingi, bagamat wala kaming patago. Sapagkat alam namin kayo mabuti, at gusto niyo kaming bigyan. Panginoong Diyos, sa pagtayo ng mga anak mo na to, a small act of the body but a big act of faith, katagpuin niyo, Panginoon, ang mga dinaramdam. Kayong nakababatid ng bawat lihim ng aming puso. Kayong hindi namin pwedeng paglihiman ng ano paman. Siyasatin niyo po kami, Panginoon. Pakalinisin. At igawad niyo ang inyong patawad. Igawad niyo ang inyong pagpapala. Sa mga nagdurusa dahil sa mga paghahanap sa iyo, Panginoon, sa paggawa ng mabuti, lalo mong patibayin at lalo mong ipakita, Lord, yung pribilehyo na magdusa dahil sa kabutihan, nang hindi dahil sa kasamaan. Lord, sweep this hall with your presence. Let your Spirit fill every heart. Like empty cups, we lift our hearts to you and we say, fill them up, Lord. As we lift up our hearts, fill our hearts with your presence, with your grace, with your power. Bigyan mo, Panginoon, ng kaginawahan ng mga anak mong nahihirapan.
Dahil sa paghihirap na ito, kaya namatay yung anak na si Jesus. Dahil sa paghihirap na ito, kaya siya man ay lumuha para sa amin. Hindi kayo maramot, Panginoon. Igaho at ninyo ang inyo pong pagliligtas sa mga karamdaman, physical man o spiritual. And as we stand before you, God, we receive the answer to our prayer. As we lift up our hearts to you, as we lift up our hands to you, we receive your grace. You are here. We know it. We thank you, Father, for hearing our prayer. Salamat po sa inyong kabutihan. Salamat sa inyong kadakilaan. At Panginoong Diyos, sa pagbibigay mo po ng ginhawa sa amin, turuan mo kami na magbigay din ng ginhawa sa aming kapwa. Turuan mo kami, Lord, na palakasin din ang kapwa namin ang hihirapan. Hindi lang kami ang hingi ng kalakasan, kundi kami man daluyan at maging tagapag-abot ng kalakasan ito sa aming kapwa na sa inyo lang naman nagmumula. Marapatin mo, Panginoon, na kami maging kasangkapan ng iyong kabutihan. Marapatin niyo po na kami ay maging kasangkapan ng pagbibigay ng ginhawa sa mga nahihirapan. Turuan mo kami na maging tulad ng iyong anak na si Jesus. Na kung saan kami dumadako ay nagkakaroon ng kapayapaan at kaliwanagan. Na kung kami nagsasalita ay nagkakaroon ng karunungan at pagkaunawa. Na kung kami ay nakikilahok sa mga usapan ay nagkakaroon ng kaayusan at pagmamahalan. Teach us, Father, to be blessings wherever we go. And not curses, but blessings. Teach us to partake of your goodness and then to share it with people. At nang sa gayon, Panginoon, we will become extensions of your hands and feet. That our mouth and lips will become extensions of your wisdom. And through our humble submission of ourselves to become instruments of your goodness, this dark world may behold the light of your Son, Jesus. Lord, we lift up our whole being to you. We thank you for your answer. We believe you answered our prayers. We praise you. We thank you, Father, in Jesus' mighty name.